Okay mga kababayan, Crisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito grabe mga kababayan. Ha? Matindi. Ang bilis ho ng aksyon ha ng binuong grupo ni Pangulong Bongbong Marcos, ito hong ICI. Ha? Yung mag-iimbestiga ho ha? Dito sa flood control issue or scandal na kung saan idawit ho ang iba't ibang politiko, iba't ibang engineer, contractor ho ng DPWH. Ngayong araw ho nito mga kababayan, may mga sinampahan na ho ha? Ang NBI na kaso. Ha? At may mga politiko na na-freeze na rin ho ang kanilang pera sa bangko. At may mga umati na rin ho sa ginagawang pag-iimbestiga hearing ng ICI na kung saan itong ICI binigyan ho ni Pangulong Bongbong ho ng kapangyarihan para gumawa ho ng mga hakbang dito ho sa mga mag-iimbestigahan ho nila. Basahin ho natin ito. Inanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na naglabas na ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council or AMLAC para sa bank accounts ni na Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, ako Bicol Representative Saldico, dating Department of Public Works and Highway DPWH, Undersecretary Roberto Bernardo, dating Kongresistang Mitch Kahayon, dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Nangyari ho itong mga ito after ho nilang umatin ho ng hearing ng ICI. Kasi ho itong ICI, marami hong kapangyarihang pwedeng gawin. Isa na rin siguro itong pag-request ho nila sa AMLAC na i-freeze itong mga pera nitong mga ito sa bangko. May kapangyarihan din sila magbigay ng warrant of arrest. At iba't ibang kapangyarihan ang ibinigay sa kanila ni Pangulong Bongbong. Matibay ho, matindi ho itong ginawang grupo or komite ni Pangulong Bongbong Marcos, itong ICI. After ho niyan, nagsalita na rin ho, ha? Nagsalita na rin ho si Secretary Boying Remulla habang may hearing kanina na pinapakasuhan na ho itong mga ito. Nangyari ho ito sa hearing kanina. Habang nagkakaroon ho ng expose kanina, parang lumalabas itong si Revilla, itong si Jinggoy Estrada at Villanueva, parang wala doon sa hearing. Parang nandoon yata sa ICI. Parang lumalabas, nung hindi na sila kaharap, doon na in-expose talaga. Baka nung una, natatakot lang mag-expose itong mga sila Alcantara, sila Bryce, dahil nandoon itong dalawang ito. Lumalabas kasi habang nag-hearing sila, itong dalawang ito nasa ICI. Habang nag-hearing, biglang sumingit si Boying Remulla, ito ang kanyang salaysay. The affidavit of Mr. Alcantara. What? And he was there present. Had the NBI come over, the AMLC, and of course the NPS is housed in the DOJ compound. So we met in room 206 over the affidavit of Mr. Alcantara, and he was there present to answer questions. And we determined that the NBI would be investigating it, and on the outset they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. And at the same time, we contacted the AMLC and told them we gave them a digital file of this. Somebody was present already, but just the same, we gave a digital file to the AMLC. And they already started acting on this because it is already a filed complaint with the Department of Justice. So given that, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many Against people. how many persons and who are they? Sir,
the recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, are as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Ko, Rizaldi Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitch Kahayon. And the crimes committed were all specified in the sheet given by the NBI to us. So far, these are the persons, but we are still looking at the case of Commissioner Lipana and his spouse, who was a contractor, since it was already touched upon by Engineer Alcantara, and we're working on that now, sir. Thank you very much. Like and subscribe, YouTube fam. Oh, ayan ho, maliwanag mga kababayan na The affidavit. maliwanag ho mga kababayan, ha? Oh, malamang yung mga NBI nagpunta doon, pinasa ho itong papel kay Sikboy Rimulya. Paghain ng kaso laban kina Senador Villanueva, Senador Estrada, Kong Saldico. Ibinahagi na Justice Secretary Crispin Rimulya na inirekomenda na ng NBI ang paghain ng kaso laban kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, Congressman Saldico, dating District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Representative Mitch Kahayon. Ito ay kasunod na manumalyang flood control project sa kanilang kinasasangkutan. Ayon kay Rimulya, mukhang nag-issue na rin ng freeze order laban sa mga ito. Ayun nga, na freeze order na. Ha? Okay, ang bilis eh. Ha? Mabilis pala yung ICI ni Pangulong Bongbong. O, pakinggan natin to. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at dating Senadora Grace Poe. Kabilang sa gustong maunawaan ng komisyon ay kung paanong nakakapagsingit ng budget para sa mga project na sinasabing ugat umano ng anomalya sa mga flood control project. Yan ang tinutukan live ni Joseph Morong. Joseph? Mel, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva na isinasangkot sa mga maanumalyang flood control projects ang ipinatawag ngayong araw ng ICI o Independent Commission for Infrastructure, at sa pambihirang pagkakataon naman ay nagsalita ang chairman nitong ICI na si dating Associate Justice Andres Reyes Jr. at ang sabi niya, no one is above the law o walang mas makapangyarihan sa batas. Bago pa humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ito na ang pahayag sa akin ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng aligasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Kaya pala wala sa Senate ito, no? Parang wala sila eh. Parang dumating na yata sila, Senador Jinggoy Villanueva, doon na yata sa hapon na yata, sa privilege speech na yata nila. Pero doon sa hearing, wala eh. Sabi kasi ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo niya ibinigay ang 25% na kickback para sa proyekto na ibinigay naman umano ni Bernardo kay Estrada. Definitely it's hearsay. Walang... Diba, mismo si D. Alcantara nagsasabi na he does not have any direct link with me. Kaya pinag-iisipan umano nilang sampahan ng reklamo ang mga nagdadawit sa kanya. I'm conferring with my lawyers. Okay. Dumating din si Senator Joel Villanueva na ayon kay Alcantara ay binigyan nila ni Bernardo ng 150 million pesos na 25% ng 600 million pesos mula sa 2023 unprogrammed funds. Hindi nagpa-unlock ng panayam si Villanueva. Nitong mga nakarang araw, gustong maintindihan ng ICI kung paano nangyayari yung mga insertions sa budget. Siyempre, hindi aamin niya ni Jinggoy Estrada yan. Magsasampa raw siya ng kaso rito sa mga engineer na ito. Kay Bryce, kay Alcantara. Matanong ko lang, Senador Jinggoy, bakit naman nila idadamay ang pangalan mo? Anong meron? Hindi naman kayo magkaaway.
Magkaaway ba kayo sa politika? Para gawan kanya ng imbento? Anong point? Ba't kayo dadamay? Trip? Di ba? Joel Villanueva. Di ba? Bakit idadamay? Magkalaban ba kayo sa politika? May pinag-awayan ba kayo? Wala. Parang legit talaga eh. Parang may katotohanan eh. Isipin mong yung isang dating senador Bong Revilla eh, nadamay eh. Nabanggit eh. Kung iisipin mo, ba't nila dadamay yun? Anong meron? Sabihin po, pwedeng totoo talaga itong mga sinasabi nila. Ganun lang kasimple eh. Diba? Anong meron? Bakit kayo gagawa ng kwento? Tuloy natin. Budget na tinawag ni Senador Panfilo Lacson na original sin. Dahil kung wala raw ito, walang makukurap sa budget. Other than the mayors, maybe the media can also help us in towards discovering the truth. So we will just say 2 points. Honesty is the best policy. Right? Honesty is the best policy. And secondly, no one is above the law. And this is for country, God, and our poor people. Humarap din sa ICI si dating Senador at Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na kasamang bumuo ng 2025. Huwag na yan si Poe. Ayan ha. After ho nang umatin silang umaga ni Jinggoy Estrada, ni Senador Villanueva, dyan ho sa hearing, dyan ho sa binuong committee ni Pangulong Bongbong, yung ICI, bigla na lang ho nagkaroon ng ganitong mga pagkaso at pagpris na ho ng kanilang yaman, pagpriso ng kanilang pera sa mga bank accounts. Pinapakusuhan na ng NBI, itong dalawang ito, Villanueva, Jinggoy Estrada, at iba pang mga personalidad, Saldico, at kasama ho yung pagpriso ng pera nila sa bangko. Mukhang matindi itong ICI ni Pangulong Bongbong Marcos. Palakpakan natin. So, update tayo kung ano mga kaganapan, at dahil ang biliso. Nako, susunod, warrant na yan. General Torre is back. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.